Sige pa! Sige pa! Pwersa pa! Diyos ko. Tulungan niyo kami. Tulungan yung ate ko. Sige! Pwersa pa! Pwersa pa! Pwersa pa! Congratulations! Babae ang anak ninyo! Ate, tingnan mo. Ang cute ng bata. Ate, tingnan mo. May birthmark pa siya sa baywang. Ate, bilis, tingnan mo. Lumabas ka. Ayaw kong makita yan. Ba't ka naman ganyan? Wala namang kasalanan yung bata. Kumpirmahan ko lang po. Sa register ng kapanganakan, Chang Sing-Sing, tama ba? Nurse, anong nangyayari sa labas? Bakit ang gulo? Ang anak ng pamilyang siya nahirapan sa panganganak. Kakalampas na niya sa panganib. Anong sinabi mo? Pamilyang siya? Oo, iba talagang mayayaman. Mismong head ng OB ang nag-asikaso. Ang anak ng babae nila, ipinanganak ng magintong kutsara. Pamilyang siya? Patanggal mo. Bakit? Dahil anak to ng Shia. Pero may anak din siya sa akin. Si Sia Junwa? Hindi ba ayaw yung magkaanak? Ginawan ko ng paraan. Sa kondo mismo. Sa kasawa ko siya. Kung mga anak siya para sa akin. Natural lang yun. Hey ako, anong lugar ko sa buhay mo? Alam mo may asawa ka na. At saka tayo, naglalaro lang naman. Ano? Gagamitin mo ba ang bata para itali ako? Hayop ka! Sige, tatanggapin kong sampal na to. Narito ang 500,000. Palaglag mo yung bata. Pagkatapos, wala na tayong utag na loob sa isa't isa. Kung aalis ka, papatayin ko si Sia Junwa. Pati bata sa tiyan niya. Sinasabi ko sa iyo, si Sergeant Hua ay nag-iisang anak ng Jia Group at ikaw, isa ka lang mahirap at hamak na babae. Hindi ka magtatatagumpay. Hindi ko haya na magtagumpay ka. Binabalaan kita. Kung gagawa ka ng kalokohan, huwag mo kong sisihin kung kakalimutan kong nakaraan. Hanging Je! Hanging Je, si Junwa. Sinira yung buong kaligayahan ng buhay ko. Gusto ko ng anak ko ay palikin niyo ng marangya na parang anak ninyo at ang anak ninyo ay isasama ko sa kahirapan. Para maging isang hamak na nilalang na kinamumuhian ninyo. Ikaw? Anak? Anak? Parang umiiyak ang bata. Wala kang pakialam dito. Ate! Ate! Bakit ka nagmamadaling lumabas sa ospital? Ikaw at ang bata ay mahina pang katawan. Bumalik ka na agad! Ako at ang batang ito ay mahirap ang buhay. Hindi karapat dapat gumasa sa ospital. Ate! Ang lakas ng ulan! Gusto mo bang mamatay? Ate! Ma, ang sakit! Walang kwentang bata. Saya lang pagpapalaki ko sa'yo. Si Sinsing ay maliit pa. Dapat magpasalamat ka. Ang bigat ng palo mo. Anak mo ba talaga siya? Isa lang siyang bata isinilang para pahirapan ako. Nagpapanggap ka pang kawawa, ha? Iyak ka pa? Papatay ka na sa palo. Ate! Ito. Huwag kang matakot. Nandito na si Tito. Ate! Ano ba yan? Si Sinsing anak mo. Ilang taon na. Lagi mo siyang sinasaktan at minumura. Hindi ba sumusobra ka na? Hindi siyang anak ko. Hindi siyang anak ko. Ate, paano mo nasasabi yan? Ma, sorry na. Huwag mo kong itakwil. Wala kang dapat ikatakot, anak. Andito si Tito. Iyak ka ng iyak. Hindi ako dapat nagkakaroon ng katulad mo. Ano ba? Huwag kang matakot. Andito si Tito. Aray, Bakit, Shinji? Nasaktan ka ba ni Tito? Saan ka pa sinaktan ni Mama? Lalagyan ko lahat ng gamot para hindi ka na magkaroon ng peklat. dito rin. Shishing, yung birthmark mo sa bewang.
Wala naman akong birthmark. Baka nagamali ka ng tanda. Paano ako magkakamali? Ako mismong nakakita Di ba ate? Anong birthmark? Wala naman. Yan ay dumi lang nadala niya. Mamawala rin yan habang nililinis. Ate, huwag mong ibunto ng galit mo sa bata dahil lang sa masamang lalaki. Tito, huwag po kayo magipagtalo kay mama. Mahina na pong katawan niya. Kita mo? Ang bait ng bata. Kabaitan daw. Kalokohan. Para sa ating prinsesa, maligayang kaarawan! Yuning, happy birthday! Yuning, ito ang regalo ni Lolo para sa'yo. Buksan mo. Salamat po, Lolo. Ay naku pa. Bata pa si Yuning. Bakit mo binigyan ng ganyan? Kahit bata pa siya, siya lang ang tagapagmana ng pamilya Shia. Lahat ng mga bagay ng Shia ay mapupunta sa kanya. Sige na, huwag na nating talakayin. Mag-wish tayo. Pa natin ng kandila, ha? Sige po, ang hiling ko ay ang buong mundo. Maligayang kaarawan. Salamat, Tito. Kanina lang, iyak ka ng iyak ka. Ibig sabihin, nagdadrama ka lang? Ate, sobra ka na. Hindi pa ako tapos sa'yo. Sayang lang ang pera. Bibilan pa siya ng cake? Shisheng, huwag mong pansinin ng mama mo. Kanina, anong hiling ang ginawa mo? Ang hiling ko ay mabilis na lumaki. Tapos kikita ng maraming pera para mapasaya si mama. Para lang kay mama? Si Tito? Nakalimutan mo ba si Tito? Si Tito, hindi po. Sa tingin ko, nakalimutan mo na Hindi po, hindi. Hindi pwede. Hindi ko pwede magpalambot. Anak siya ni Sia Junlua. Anak ng kaaway. Kasalanan ng ina. Babayaran ng anak. Siya dapat ang magdusa. Lolo, bigyan mo ako ng bagong kotse. Ang bilis pa rin ng malit ng motor na to. Ano ba naman ang kotse? Kung pwede lang, ibibigay ko sa iyo ang mundo. Malapit na ako sa iyong handaan. Ano ba naman malilate si Lolo? Ano yun? Mandurugas? Hoy, nakabangga ka ng tao. Alam mo ba, ha? Tingnan mo ang kamay ko. Nabaluktot na. Paano mo to babayaran? Ikaw naman talagang bumangga sa amin. Anong sabi mo? May lakas ka pang loob sabihing nandurugas ako. Kung hindi ka magbabayad ngayon, hindi ako aalis. Bitiwan mo ko. Ano ba talagang gusto mo? Xiao Xiang. Sige na. Mas mahalaga yung handaan ni Yuning. Magkano dapat bayaran? Nako. Tingnan mo ang kamay ko. Kalkulahin ko para sa'yo. Bayad sa pagkawala ng trabaho. Bayad sa pinsalan ng damdamin. Bibigyan kita ng deskwento. 200,000. Pag pumasok ang pera, aalis na ako. Okay? Malditang bata! Naglakas loob kang gagawin ng pera ko? Hoy! Ang kamay mo, di ba balina? Paano ka makakasuntok? Ibalik mo! Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung magiging Ang marasa ko. tapang na amoy ng alak? Isipin ko nga, pag mamamaniho ng lasing, dagdag pananakot at pangungutong. Sa ganito, mga 2-3 taon ng hatol, tatawagan ko si Tito. Ano bang klaseng tao yung tito mo? Isang Deputy Director ng Public Security Bureau. Hello, Tito. Uy! Malditang bata! Ngayong araw nakasalubong pa kita. Malas ko naman. Hintayin mo lang. Naglakas loob ka pa mag-api ng matanda. Ang babaw mo. Lolo, ayos lang po ba kayo? Lolo, ayos lang po ba kayo? Ay, Lolo, hindi niyo na kailangan bumaba. Narito ang chicken ninyo. Itong batang ito, sa mga mata niya, pareng-pareho kay Junwan noon. Lolo, natakot po ba kayo? Kapag nakatagpo tayo ng mga ganong siga, dapat matapang tayo. Lolo? Lolo? Totoo bang tiyo mo ay Deputy Director? Siyempre hindi. Wala naman akong ganong kapangyarihan. Kanino ka tumawag kanina? Matalino ka rin pala. Ay, Lolo, kailangan ko pa pong maghatid ng paninda. Ano yun? Lolo, paalam. Sir, ano po yun? Yung inutusan kitang i-check yung medical report ni Yuning. Anong resulta? Sabi ng doktor, hindi raw pwedeng magkamali. Pero sina Yunwa at Genji, pareho silang O-type. Bakit si Yuning ay A-type?
Ibig sabihin ba Si Yuning ay hindi totoong anak ni Junwa. Ginoo, itong bagay na to, sasabihin ba natin kay Senyora? Hindi. Wala kang kahit anong sasabihan. Ako munang babalik. Ikaw, pumunta ka sa ospital para kay Juno at Yuni. Magpa-DNA test kayo. Ginoo, Tandaan mo, gusto kong walang pagkakamali. Wow, ang gara. Maligayang karawan, Yuning? Bakit mo ko tinatawag? Ikaw pala. Magkakilala ba tayo? Kanina sa daan, Huwag nagkita kang tayo. magpanggap. Marami na akong nakitang kagaya mo. Sige, sabihin mo anong pakay mo dito. Nandito ako para magatid ng bulaklak. May isang Ginoo na umorder. Ang apelyido niya ay Fu. Kuya Jingzu, Ikaw bang maghahatid ng bulaklak? ang in-order niya champagne roses. Pakisign na lang po. Salamat Kuya Jingzu. Gustong gusto ko ito. Kung tama ng lahat, aalis na muna ako. Sandali! Ay, batang babae! Bakit ka nandito? Lolo, dumaan ako para magatid ng bulaklak. Kanina hindi ko sinasadyang mabangga kayo. Ayos lang, ayos lang. Lolo, kilala niyo po siya? Kanina sa daan, nagkaroon ng konting aberya. Buti na lang at tumulong ang batang ito. Kung hindi, baka hindi ako umabot para sa aking prinsesa. Lolo, Ngayon ay kaarawan ng apo kong babae. Sumama ka na lang at magkisaya, ha? Sige na, sumama ka. Makisaya ka rin. Si Lulucia na mismo ang nagsabi, dapat sumama ka na. Hindi pa ako nakapagpapasalamat sa iyo ng maayos. yung iba ang gustong sumali. Wala silang kahit ng pagkakataon. Dali. Salamat po sa inyo. Lolo, tingnan niyo po. Si Kuya Jingzu ang nagbigay nitong bulaklak. Maganda ba? Maligayang kaarawan. Ito ang nobyo ng apo kong babae. Kumusta? Sila dalawa. Hindi ba bagay sila? Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng magkapantay? 1,000,000, lumayo ka sana ko. Isang galing sa squatter, isang mababang uri ng tao. Kunin mong pera at umalis ka. Kung hindi, hahanapin kong mama mo. Pakiusap, mahinang kalusugan ng mama ko. Depende yan sa gagawin mo. Bagay. Sobrang bagay. Munting prinsesa, halos nandyan na lahat ng bisita. Nasa bulwagan sila. Tara na. Tara na, iha. Hello, Tito. Aking munting bituin, maligayang karawan. Aking munting bituin, maligayang karawan. Kaarawan? Ano? Nakalimutan mo na ba ang ikadalawang mong kaarawan? 20 taon. Kaarawan. Ang galing naman. Ha? Ano ang galing? Ate, bakit mo kinukuha ang Hoy cellphone ko? bata, saan ka ba nagpunta? Gusto mo bang magdiwan ng kaarawan? Karapat dapat ka ba? Lumabas ako para mag-deliver. Tapos ang customer nagsabi na kumain muna ako dito. Alam mo naman ang katayuan mo, hindi ba? Saan pa? Iiwan ka isang pulube? Naglalakas daw ka magsinungaling sa akin, ha? Hindi ako nagsinungaling. Ako ang pumunta para magatid ng bulaklak sana ng pamilya Sia. Kaya sila ay... Pamilya Sia? Yung pamilya Sia ng Sia Group? Anong pangalan niya? Siya ay si Yuning. Ipadala mo sa akin ang address. Ate, Sing-sing, huwag kang makinig sa ingay ng nanay mo. Ako at ang nanay mo, susunduin ka namin mamaya. Hintayin mo kami, ha? Hindi na kailangan, Tito. Bakit ka nandito? Nasaan sila? Maligayang kaarawan, Jiang Sing-sing. Salamat. Naalala mong karawan ko. Bitawan mo ako! Noong araw, bakit ka talaga lumayo sa akin? Fu Jingsu, lumalagpas ka na sa limitasyon. Basta ipaliwanag mo sa akin ng personal, maaari kong ituring na walang nangyari. Noon, hindi na kita gusto. Nagsawa na ako. Ano pa bang rason? Ngayon ikaw ay fiancé na ni Sia Yuning. Pakirespeto ang sarili mo. Sige, Jiang Sing-sing, magaling ka. Una si Lolo, ngayon naman si Kuya Jingzu. Nangas kang pagnasalang sa akin, pagbabayaran mo ito.
Maligayang karawan, maligayang karawan, maligayang karawan, maligayang karawan, maligayang karawan. Sige, humiling ka na ng wish. Nakakaingit naman, para siyang isang prinsesa, ang ganitong pamumuhay para sa akin ay maaari lamang maging isang mailip na panaginip. Oh. Aking munting mahal, anong kahilingan mo? Lolo, ikaw na nagbigay sa akin ng buong mundo. Ngayon, ang nais ko na lamang ay isang mabuting kabiyak. Itong batang ito. Zhengzhou, tingnan mo ang iyong ama. Kapag siya ay may oras, agad ninyong ayusin ang petsa ng kasal ninyo. Tito, sa totoo lang ako... Kuya Zhengzhou, pwede bang isot mo muna para sa akin ang regalo iniwan ni Mama na diamond necklace? Sige. Ito ba yung kay Senyorita Sia na kamakailan sa auction sa halagang 1 bilyon? Binili ang Ang kwintas? prinsesa ng pamilya Sia, tunay na pinapaliguan ng walang katapusang pagmamahal. Bakit wala na? Nilagay ko yun sa kahon, bakit matapos ng kumanta at hipa ng kandila, nawala? Hindi kaya ninakaw ito? Mga bisitang narito, lahat kayo galing sa parehong antas tulad ng Sia. Naniniwala kung walang sino man dito na gagawa ng pagnanakaw. Pero ikaw, ano nga bang pangalan mo? Ako si Jiang Xingxing, pero hindi ko ninakaw ngayong kwintas. Paano nakapasok sa lipunang ito ang isang tagahatid ng pagkain? Siguradong siyang may gawa, para mukhang walang pera. Yuning, baka naman nailagay mo lang kung saan at nakalimutan o baka hanapin na lang natin ulit. Ay, mga tao, kalma lang muna. Bisita ko siya. Naniniwala ako sa pagkatao niya. Kayo ba lahat? Iniisip na nagsisinungaling ako? Isa akong dalagang galing sa mayamang pamilya. Mga api ba ako na isang delivery girl? Anong nangyayari? Mama! Nahuli na ako. Buti dumating ka rin. May magnanakaw dito. Ha? Siya. Parang pamilyar mo ka ng dalagang ito. Bakit parang pamilyar din itong ale? Yuning, bago may ebidensya, huwag kang magsalita ng basta-basta. Lolo, bakit pinapaboran mo siya? Kung ganun, gawin mo na siyang apo mo. Yuning! Pa, sobra ka naman. Bakit lagi kang kumakampi sa iba? Hindi ka ba tinura ng mama mo na huwag magnasa ng bagay na hindi sa iyo? Ibalik mo, hindi ko kinuha. 20 taon na. Anak, ayos ka lang ba? Ate, hindi basta-basta nakakapasok sa mga mayaman. Hintayin na lang natin dito si Singsing. Sino nagsabing pumunta ako para hanapin ang magitang batang yun? Ate, Hindi mo pwedeng batayan lang sa sinabi ng anak mo para tulan ako. Walang kondisyon. Naniniwala ko sa anak ko. Tita Sia, si Singsing ay tiyak na hindi magnanakaw ng kahit ano. Pakiusap tulungan pa rin hanapin. Sing-sing, tinatawag mo pa ng sobrang malapit. Ano pang hahanapin? Sigurado na sa kanya yon. Ay, Yuning! Halagugin mo siya! Ang lakas ng labong itulak ako? Kung hindi siya kinamumuhian ng senyorita at mismo siya pa ang susuri sa kanya at may lakas loob pa siyang manakit, Talagang mababang asa ng mahihirap. Hindi ako nagnakaw. Wala ka talagang alam. Pati ba naman ako? Ang alam ni si Junhua? Nagagawa mong apihin? huwag nang halugugin! Tumawag na lang ng pulis! Hindi ko alam kung anong klaseng magulang meron siya para makapanganak ng ganitong walang hiyat magnanakaw. Ginoo, lumabas ng ulat na pagsusuri. Lolo, ano pang sinusuri ninyo? Lolo, ano pang sinusuri ninyo? Junwa, tungkol dito, iniisip ko. Pa, ang pinaka-importante ngayon ay lutasin muna ang usapin ng magnanakaw na ito. Nangangako ako, hindi ko ninakaw ang gamit ninyo. Ang pangako ng mahihira parang aso lang ang tahol. Wala akong pera katulad ninyo, pero hindi ibig sabihin, pwede niyo na akong sisiyan ng walang basihan. Kung hindi ka nagnakaw, bakit ka nagagalit ng ganyan? Siyempre magagalit ako kasi inakusahan ako ng wala sa lugar. Wala kang hiya. Ako isang kagalang-galang na anak ng pamilya Sia. Makaakusa ba ako sa'yo? Isang hamak na taghati ng pagkain? Nakakatawa. Ang matigas mong itsura ay kapareho kay Junwa noong bata pa siya. Anong tingin-tingin mo? Hindi ka ba sang-ayon? Itong sampal na ito ay galing sa pagiging isang ina. Walang sinuman ang may karapatang maapisan ako. Mama, ikaw pa rin pinakamabuti. May imbitasyon ba kayo? Huwag mo akong pigilan. Kailangan kong makita ang anak ko. Ate! Tumakbo ka na! Ate! Bilis! Takbo! Kung nandito na lang si Mama, ipinagtanggol niya ka rin kaya ako ng walang kondisyon. Tita Sia, si Singsing, wala siyang oras magnakaw. Bago pa man pumasok, nasa telepono lang siya palagi. Paano mo nalaman?
Dahil nandoon ako noon, maaari akong magpatunay para sa kanya. Jengzu, anong ibig mong sabihin? Kilala mo ba itong tagahatid ng pagkain? Hindi ko kilala. ko. Mukhang itong dalawang ito ay may nangyayari ah. Hindi ba si Mr. Fu ang fiancé na anak ng Sia? Hindi ba sabas ang tagatid na ito? Kasi pati ang anak ng Sia ay inaagawan ng fiancé. Kilala mo ba talaga siya? O hindi? Dati nag-deliver ako ng pagkain kay Mr. Fu. Jiang Shengsheng, ganito na lang ba kadali para iwasan ako? Mas mabuti kung ganoon. Jiang Singsing, makinig ka. Alamin mo ang iyong lugar. Huwag mong pagnasan ang hindi iyo. Hindi ko kailanman pinagnasan ang hindi akin. Kasama na yung kwintas mo. Ang kapal pa rin ng mukha mo, Mama. Hahalugugin ko siya. Anak, ito ay teritoryo ng pamilya Sia. Pwede natin gawin ang kahit ano. Hindi pwede, iyan ay labag sa batas. Zhengzhu, ito ba ay bagay na dapat mong pakialaman? Kung hindi siya amin, halugugin na. Tumayo ka ng maayos. Kapag hinawakan mo ako ulit, tatawag na talaga ko ng pulis. Ay, Yuning, hayaan mo na. Pa, anong klaseng dokumento ito? Ulat ng pagsusuri? Lolo, binila mo ba ako ng antigong gamit? Yuning, pag-usapan na lang natin mamaya. Dalhin mo na ito sa silid aklatan. Opo. Lolo, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang may tinatago ka? Sobrang pinagtatanggol mo pang isang taong hindi naman ate. Lolo, hindi ako nagnakaw. Sabi mo lang na hindi. Maniniwala na kami. May dignidad din ako. Hanggat wala kayong ebidensya, wala kayong karapatan na ituri akong kriminal. Saan ang galing itong hamak na babae? May dignidad ba ang mahihirap? Yan, Gio! Ma, tingnan mo si Lolo. Bakit talaga yung pinagtatanggol ng taong yan? Pa, sabi mo mahinang loob mo. Alam ko. Pero ngayon, ang nasasaktan ay si Yuning. Hindi siya sanay sa ganitong pagdaramdam. Junwa, si Yuning ay yaman ng buong pamilya. Pero yung dalagang rin ay kayamanan ng kanyang mga magulang. Kailangan nating magpalagay sa kalagayan ng iba. Lolo, salamat. Pero hindi ako sigurado kung ako ba talagang kayamanan ng mama ko. Tingnan mo mukha yung puno ng lungkot. Parang walang nagmamahal sa kanya. Sa murang edad, nagdi-deliver na siya ng pagkain. Ano ba talagang pinagmulan mo? Sa kilos mong yan, hindi malinis ang gawa mo. Sigurado ang mama mo, hindi rin mabuting tao. Bawal mong pagsabihan ng ganyan ng mama ko. Ng mama ko. Eh ano kung sinabi ko, ang mama mo ay isang babae mababang tingin? Tumigil ka! Mama. Anak ko. Anak ko. Anak kong ipinagbuntis ng 9 na buwan. Saan ba nanggaling ang baliw na ito? Hindi ba sabi ko sa'yo? Ayan na nga, dumating na siya. So ikaw pala ang mama ng magnanakaw. Magnanakaw? Mababa ang tingin? Humingi ka ng tawad sa mama ko. Ako? Hihingi ng tawad? Kung may problema ka, sa akin mo ilabas, igalang mo ang mama ko. Ikaw ang dapat humingi ng tawad. Makatin na naman ba ang kamay mo? Naglako ka ng gamit ng iba, ha? Hindi ako. Tumahimik ka. Wala ka ng hiya, pero huwag mo akong idamay. Paano naman magkakaroon ng ina nagkakampi pa sa iba para apihin ang sariling anak? Tama ka dyan. Hindi na nga pinagtanggol. Pinagbubuhatan pa ng kamay. Ganito ba magpalaki ng anak mahihirap? Hindi naman. Hoy, kayong dalawa. Ano bang pinapakita niyo sa harap ko? At ikaw, paano ka nakapasok dito? Anak. Dumating ako para makita ka. Anong sabi mo? Anak mo ako? Han? Ying? Jing? Kilala mo ang asawa ko? Hindi lang basta kilala. Habang buhay ko siyang hindi malilimutan. Ang lalaking ito. Anong ibig mong sabihin? Ikaw si Xia Junhua, hindi ba? Totoo nga, galing ka sa yamat kapangyarihan. Kaya napakadangal mong tao, kumikinang sa karangyaan. Samantalang kaming mga nasa ibaba, hindi talaga maihahambing. Ano bang pinagsasabi mo? Tingnan mong mabuti. Itong malanding babae, hindi ba't hindi niya pinatanggal ang bata noon? Kaya ang batang ito ay... Han Yingje, bigyan mo ko ng paliwanag. Paano may papaliwanag yan? Hindi ko alam kung saan mo nakuha ang pangalan ko. Pero kahit gusto mong iligtas ang anak mo, hindi mo pwedeng gawin ang magpanggap ng kamag-anak. Hindi naman talaga kita kilala. Nagsisinungaling ka! Lumaya ka sa kanya! Ma! Yuning! Tumahimik ka! May karapatan ka bang tawagan akong Yuning? Nakakainis. Tamang sinabi ng papa ko at papanggap ka lang sa pamilya Sia. Hindi. Ako ang iyong... Ikaw ina ng magnanakaw na ito. Kayo talaga mga mahihirap. Sana'y namang daraya. Hindi na bago yan. Miss Sia, huwag kang maging bastos. Ikaw ang bastos. Jiang Singsing, ibigay mo na ninakaw mo. Hindi ako nagnakaw. Ikaw ang mama ko. Bakit hindi mo ko pinagkakatiwalaan?
Pwede mo akusahan ka na isang dalagang mayaman? Imposible yon. Sino ka ba para pagkatiwalaan? Jiang Singsing, pating mama mo, hindi kakampi sa'yo. Ibig sabihin, sanay ka na talagang magnakaw. Mas kilala ng ina ang ugali ng anak. Mukhang ang delivery girl na ito ay sanay na magnakaw. Ilabas mo! Matigas pa rin ang ulo mo. Tita, ano po bang ginagawa niyo? At sino ka naman? Siya ang fiancé ko. Tita, hindi lahat ng magnanakaw ay umaamin agad. Sa palagay ko, mas mabuting halugugin na lang siya. Halugugin? Jiang Singsing, hayaan mo ang mama mo ang maghalugog sa'yo. Hindi naman siguro krimen yun, hindi ba? Yuning, Anong ginagawa mo? Mahalaga bang dignidad niya? Eh, ang kwentas ko, wala bang halaga? Iyon eh, tama na. Hindi pwedeng ganun lang. Hubarin! tita, ano pong sinasabi niyo? Itong pasaway na bata, hindi talaga nakikinig. Kailangan ka turuan ng leksyon. Sumusobra ka na! Itong babae, talagang malupit pa rin. Hindi ko pinakikilaman kung paano mo dinidisiplin ang anak mo. Pero sa ganitong okasyon, hindi tamang ginagawa mo. Kung paano ako maging ina, hindi mo kailangang turuan. Sa sarili kong paraan, ipamumuhay ko sa anak ko ang marayang buhay. Pero sa harap ng kaaway, paulit-ulit niyang pinapayang anak ko. Hubarin! Hubarin! Kung hindi, ituturi kong wala akong anak! Hubarin! Hindi ka naman siguro pagbibintangan ng anak ng mayaman. Ang bagal mo naman. Gusto mo ba akong tulungan kang maghubad? Tama na! Hindi pa! Kakaumpisa pa lang nito. Ate, nababaliw ka na ba? Sino ka? Ako ang tito ni Singsing. Habang nandito ako, walang mga api sa kanya. Huwag kang mag-alala, nandito na si tito. Isang grupo ng walang silbi? Ano ba ito? Tambakan ng basura? Lahat ng basura ay pinapasok dito? Yuning! Lolo, kasalanan mo to. Kung hindi mo pinapasok ang magnanakaw na ito, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Yuning, huwag kang magsalita ng ganyan. Ma, ngayon ayos na oh. Buong pamilya ang nagnakaw dito. Sandali. Bakit walang tatay mo? Hindi kaya ibig sabihin yan, wala kang tatay? Anong kialam mo? Bakit ka nagmamadali? O baka naman, natamaan ka ng totoo? Kaya pala ganyan ang asal mo. Ibig sabihin pala, may nanay, pero walang tatay na nagturo. Aba, itong batang babae. Ang baho ng bibig. Kumain ka ba ng tae? Ikaw, ay, wala siyang tatay. Iniwan siya ng tatay niya dahil sa isang kaladkarin. Yuning, huwag kang makialam sa buhay ng iba. Pa, nagtatanong lang naman ako. Ibig sabihin pala, sa mundong ito, totoo ngang may mga lalaking iniiwan ng pamilya. Pero, ang tatay ko ay mabuting ama. Ilang taon ka na ba? Nagpapakipot ka pa rin. Ma, huwag kang magselos. Mahal din kita. Ang tamis ng bibig mo. Mga plastic na lalaki at babae. Sayang nga lang, ang kaligayahan ninyo, pawang ilusyon lang. Si Yuning ay anak ko. Hoy, hoy. Magpaliwanag kayo. Bakit niyo inaapi ang anak namin si Singsing? Tungkol dito, mas mabuting tanungin mo ang pamangkin mo. Ano bang nangyari? Hindi ka ba nasaktan? Paano siya malulugi? Siya ang nagnakaw. Hindi ako nagnakaw. Naniniwala ako sa'yo. Ate, ako ang nagpalaki kay Singsing. Paano siya magnanakaw ng gamit ng iba? Ano bang alam mo? Masama na siya mula pagkasilang. Sige, pwede mong disiplinahin si Singsing sa bahay. Pero sa labas, pwede bang magpakainahon ka? Ayos lang, Singsing. Huwag mo siyang pansinin. Umalis na tayo. Tigil! Mga gwardya, pigilan niyo sila! Pati itong babae! Ma, pakawalan mo sila! Yuning, ano bang ginagawa mo? Yuning, huwag mo nang palakihin ang gulo. Oo nga. Sige, kung ganun, dahil birthday ko ngayon, tungkol sa kwintas, pwede ko ang kalimutan. Pero ikaw, Jiang Singsing, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad. Singsing, huwag kang lumuhod. Hoy. Yuning, hayaan mo na silang umalis. Kwintas, bibilihan ka ulit ni Lolo. Lolo, kasalanan mo talaga ito. Ang maayos kong handaan sa karawan, sinira nila. Kung hindi sila luluhod ngayon, hindi ako titigil. Yuning, Pa, pagbigyan mo na siya, hindi matatapos ito. ikaw ang nagsanay sa kanya. Isa lang ang anak kong babae. Siyempre, aalagaan ko Kung siya. ikukumpara sa kwintas na 1 bilyon, ang pagluhod ay wala lang. Mas mahirap makuha ang pera kaysa dangal. Ang dapat lumuhod, lumuhod na. Ako ba talaga ang luluhod? O si Misia? Kasalanan bang pagiging mahirap? Oo, kasalanan mo ang pinanganak kang mahirap. Ikaw ang pinanganak na mahirap. Yuning, ako ang nagpalit ng kapalaran na naging dahilan para yapakan mo ang tunay na anak. Singsing, huwag kang lumuhod.
Sige, kung ayaw mong lumuhod, bubugin niyo siya. Tumigil kayo! Kuya Jengzo, wala kang kinalaman dito. Bubugin niyo siya. Luluhod ako. Luluhod na ako. Sing, tumayo ka. Kakayanin to ni Tito. Tito, kaya mo. Pero ang mama ko, hindi niya kakayanin. Puweset, itong batang to, bakit sobrang niyang bait sa akin? Masunuring anak na naman. Lumuhod ka. Sing! Pasensya na. Sing! Tama na ba ito? Umalis na tayo. Sige na. Wala nang saysay. Hayaan mo silang umalis. Napakabuti ni Miss Yuni. 100 milyong halaga ng kwintas. Tinanggihan lang ng ganun. Isang pamilyang dukha, nagdadrama pa rito. Ano bang sinasabi nyo? Ang sing namin, hindi naghahangad ng kwintas na yan. Umalis na tayo. Sasamahan ka ni Tito umuwi para magdiwang ng kaarawan. Sandali lang! Kaarawan din ngayon ni Sing. Lolo, Sing, ilang taon ka na ngayon? Anong pakialam mo? Tito, Lolo, 20 taong gulang na po ako ngayon. 20? Bakit pa tayo mag-aaksaya ng oras dito? Pagdiwang na natin ang karawan mo. Ate, bilisan mo! Ang sakto naman. At kapareho sila ng kaarawan ng anak ko. Nakakapagtaka. Ano ba talaga ang pinasuri ni Lolo? Ano ba talaga yun? Bilang kaisa-isang tagapagmana ng siya, ano bang hindi akin? Ano ba talaga ang nasa isip ni Lolo? Ano ba talaga ang ipapatingin? Nahanap ko na. Siya Junwa. Siya Yuni. Hindi tunay na anak? Imposible! Anong imposible? Ma, halika. Inumin mo habang mainit pa. Salamat na. Ano yung hawak mo? Wala lang. Mga dokumento ni Lolo sa trabaho. Ay naku, ginulo mo naman ang mga gamit ng Lolo mo. Mag-ingat ka. Baka pagalitan ka niya ulit. Walang problema. Hindi ako papagalitan ni Lolo. Kanina lang pinagalitan niya ako. Dahil pa rin kay Jiang Xinxin. Halika rito. Yuni, pagkatapos ng araw na ito, 20 taong gulang ka na. Dapat marunong ka ng umunawa. Ma, pati ba naman ikaw nakikipag-usap sa delivery girl na yun? Hindi ganon. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang kwintas ko. Nakakatuwa siya. Pero sinira niya ang party ko. Yuning, bibigyan kita ng pagkakataon para magsabi ng totoo. Nagnakaw ba talaga siya? Ikaw ang mas nakakaalam niyan. Ma, ano bang sinasabi mo? Ma, ito yung kwintas na binili ko para sa'yo. Ma, hindi ito. Yuni, kahit hindi ko alam kung anong nangyari sa pagitan ninyo, pero ang kwintas na ito, matagal lang nasa bag na ito. Tama ba? Ma, kung alam mo pala na noon pa, bakit hindi mo ako binisto? Ako, si Zia Junwa, hindi ko hayaang mapahiya ang anak ko. Ma, Yuni, kahit hindi ko alam kung bakit palagi mo siyang inaaway. Pero tandaan mo, si Mama, palagi at walang kondisyon na nasa panig mo. Ma, bakit sobrang bait mo sa akin? Siyempre, anak kita. Hindi mo ako anak, pero gagawa ko ng paraan para maging anak mo habang buhay. Wala akong anak na walang hiya. Ma, maniwala ka sa akin, pwede? Hindi talaga akong nagnakaw. Isa ka lang tagahatid. Bakit ka pumunta sa pamilya Shia? Si Lolo ang nag-imbita sa... Tumigil ka! Huwag mo siyang tawaging Lolo. Hindi mo siya Lolo. Happy birthday! Ate, pinagalitan mo na naman siya? Hindi Huwag mong kampihan ang mama mo. Lumalaki na ang anak mo. Huwag mo siyang laging saktan. Halika, Shing. Hipan mo ang kandila. Tapusin natin ang birthday mo. Halika, Shing. Anong birthday? Nung isinilang siya, yun ang pinakamasakit kong araw. Ma, ibig bang sabihin, pagkakamali ang isilang ako? Oo! Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako iiwan ni Han Yinje. At hindi ako mahihiwalay kay Yuning ng 20 taon. Bakit mo pa ako pinanganak? Shing, galit lang ang mama mo. Ate, alam kong mahirap magpalaki ng anak mo isa. Pero huwag mong ibunton ang galit mo kay Shing. Ano bang alam mo? Ang alam ko lang,
Mas mabuti ang trato mo sa anak ng pamilya Sia kaysa sarili mong anak. Huwag kang magsalita ng walang Alam mo, basihan. hindi si Sing Sing ang nakaw, pero sa harap ng napakaraming tao, pinanigan mo pa ang anak ng Sia at pinahiya si Sing Sing. Hindi ko maintindihan. Sabihin mo nga sa akin, bakit ba talaga? Sabihin mo nga sa akin, bakit? Sasabihin ko sa iyo, si Sia Junwa ang nag-iisang anak na babae ng Sia Group at ikaw, isang mahirap na tao lang. Dahil ang tao ay may mataas at mababa. Si Sia Yuning ay marangal. Siya ay nasa itaas. At tayo ay mahirap at hamak na nasa ibaba. Anong ipaglalaban natin? Ikaw, Kaya mas mabuti na aminin na lang natin ang mali. Tisin at bumalik agad. yan ba talaga ang gusto mo, ate? Mama, sabi ng guro, hindi dapat maliitin at hamakin ang sarili. Gusto mo akong turuan? Gusto ko lang naman protektahan ang pamilya natin. Pero parang hindi mo naman ako itinuturing na pamilya. Anong ibig mong sabihin? Minsan naisip ko, tunay mo ba akong anak? Ano bang pinagsasabi mo? Ate, pagod ka na siguro. Pumunta ka na sa kwarto at magpahinga. Maligayang kaarawan, Jiang Xingxing. Tito, Huwag ka nang malungkot. sabihin mo, ako ba isang malaking pagkakamali? Bakit si Mama? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nagme-menopause lang yung mama mo, kaya madali siyang magalit. Hindi ka isang pagkakamali, Sing Sing. Ikaw ang pinakamagaling na designer. Tito, sinilip mo ba ang mga disenyo ko? Hindi lang ako sumilip, ipinasa ko rin ang resume mo. Naku, kapag malaman ni Mama, siguradong magagalit siya. Alam niya naman na may talento ka dito, pero pinapadeliver ka pa rin. Hindi pwedeng matabunan ng talento ni Sing Sing. Saan mo ipinasa? Sa pinakamalaking kumpanya ng alahas, Sia Group. Mr. Sia, ito ang pinakabagong batch ng mga design submission. Paki-review na lang po. Luma. Baduy. Ito. Bakit po? Ang disenyo ng singsing na ito ay napakatalino. Kasing husay noong ginawa ni Junwa 20 taon na ang nakalipas. Ang ibig niyo pong sabihin yung singsing na nanalo ng international na award? Oo nga. Noon, akala ng lahat, si Junwa ay nagmana ng talento ko. Tingnan niyo agad kung sino ang designer nito. Ito po yung babae na kasalubong natin noon. Yang Sing-Sing, maghahawig ang itsura. Pareho ang talento. May ganitong klaseng pagkakatugma sa mundo? Baka naman. Nasaan ang ulat ng pagsusuri? Naalala ko nilagay ko rito. Lolo, ano pong ginagawa ninyo? Yuning, bakit ka nandito? Si Yuning sa huli, lumaki siya na laging ini-spoil. Kahit ano pa ang resulta, hindi ko dapat saktan ng bata. Namiss lang kita. Hindi ba pwedeng dalawin ka? Lumabas ka muna. Abala pa si Lolo sa trabaho. Ikaw din, lumabas ka muna. Ang kumpanya ng Seiya, mapupunta rin sa akin. Kung mas maaga kong makilala ang trabaho, wala namang masama. Ngunit, Ito ba ang ulat ng pagsusuri? Yuning, Sabay nating tingnan. Gusto ko rin malaman, Lolo. Ano ba talagang pinasuri mo? nagkamali ako. Yuning, ano bang ginagawa mo? Lolo, tingin ko itong inkstone ay napakaganda. Bakit hindi mo nalang ibigay sa akin? Kung gusto mo, sa'yo na. Lolo, kaya pala, pinaghihinalaan mo ako na hindi ako tunay na anak ni Mama. Hindi ganun. Noon kasi sa ospital, nagkamali sila ng blood type, kaya inisip ko, Iniisip na ano, na isa kong anak sa labas? Kaya mo ba pinili ang araw ng handaan para sa pagsusuri? Lolo, ito bang regalo mo sa akin? Sa ika-20 kong kaarawan? Yuning, nagkamali si Lolo. Humihingi ako ng tawad sa'yo. Ako si Sia Yuning. Ang dugong dumadaloy sa akin ay dugo ng pamilya Sia. Simula noon, ako lang ang nag-iisang anak ng Sia. Ikaw ang tanging dugo ng pamilya Sia. Ikaw lang ang tagapagmana. Mas tama na. Pinapatawad na kita, Lolo. Dahil ikaw ang tunay kong lolo. Salamat, Yuning. Ang yaman at karangyaan ni Sia ay mapupunta na sa akin. Kaya huwag niyong isipin na babawiin pa.
Hello? Tulungan mo akong pikiyan ng isang dokumento. Sandali lang. Nakalimutan mo ito. Salamat na. Ayaw ko lang kumpiskahin ng pulis ang motor ng tito mo. Naiintindihan ko. Mag-iingat ako. Sino yan? Yuning? Ikaw palang tumawag sa akin yan. Miss Sia, ako'y... Anong ginawa mo rito? Kung hinahanap mo ang kwintas, wala yun dito. Kayong pamilya, nakikitira lang sa ganitong lugar. Mas maliit pa kaysa banyo namin. Ano ba talagang pakay mo? Ano bang problema nitong dukhang ale? Lagi na lang tingin ng tingin sa akin, na parang ako ang anak niya. Nakakainis talaga. Nandito ako para bigyan ka ng pagkakataong makaalis sa kahirapan. Sa utos ni Lolo, inaanyayahan kita na sumali sa interview ng SIA Group. Anong interview? Humahanga si Lolo sa mga disenyo mo. May talento ka, kaya gusto niyang makapasok ka sa SEA. Totoo? Oo, ngayong gabi mismo, sa VIP room ng YU Club. Nagpadala ka pa talaga ng resume sa SIA? Yung malakas ng loob mo ha. Hindi ba sinabi ko na dati, hindi ka pwedeng magpinta. Hindi ka pwedeng pumunta sa SIA Group. Ma, para kumita ng mas maraming pera. Para lang mabigyan kita at si Tito ng magandang buhay. Magandang salita. Pero ang totoo, gusto mo lang makisama sa mayaman. Hindi ka pwedeng pumunta. Hindi. Kailangan talaga siyang pumunta.